Okay. Okay lang ba kayo dyan? Kamusta ang ano natin, ang first day of lockdown? Meron bang lumabas na hindi nakapunta sa paroroonan? Okay. Gusto ko i-check kung anong magre-reflect dito sa live eh. Kasi pag iPad ang gamit ko, hindi siya lumalabas dun sa intended na gusto ko. Hindi ko ito na-check before. Okay. Sana no, gumana siya. Oh, okay. Gumagana siya. Medyo delayed lang, no, mentor? So, ayan, amazing morning. Hello, hello sa lahat. O, kala mo kakasimula lang natin. O, lakihan muna natin yung sarili natin. Ay, wait lang. Wrong move. Ang cheeks natin lumalaki din. Okay, hello mentors. So today or tonight, I'm about to share with you a training about Zoom. Syempre dahil back to ano na naman tayo, quarantine. So I know you've been using the Zoom app for more than a year na, no? Napakatagal na natin ginagamit to. Syempre nung nag-adjust tayo sa new normal, ito na yung ano natin, lagi natin ginagamit. But sometimes kapag uma-attend ako ng mga mentorings o kaya naman ng mga events o kaya naman ng Zoom meeting ng iba, sometimes napapansin ko yung iba hindi pa rin marunong talaga or hindi pa rin inaayos or sometimes may mga napapansin ako na dapat nagagawa kaso parang nalilimutan siguro o kaya naman I'm not sure kung hindi pa sila aware, no, but I know na marami pang magjo-join sa atin and magbi-build din sila using this kind of application. So at least magamit nila to ng tama at saka ma-maximize ba kasi we want to professionalize this kind of industry, di ba? And of course, on how we present ourselves, our business, that will also look professional sa ating mga prospects at dun sa mga target market din natin, no? So that's why I made this kind of training. Medyo late na, no? Kasi 1 year na natin ginagamit to, no? Pero it's not too late pa din. Sabi ko nga, we're still doing it and maximizing this kind of app. Okay, ayan. So, bigyan ko rin kayo ng tips. Hopefully, no, yung ibang mga tips na mabigay ko, baka hindi nyo pa rin alam. May bagong idea din sa inyo. Kung alam nyo na, ang bottom line naman dito, para to sa lahat ng hindi pa rin nakakaalam. No? So, at least, leverage na yan on your part. Kung ano yung mga matututunan mo today, o kaya naman yung alam mo na, minsan hindi na agad natin napapasa. Kasi, okay lang, zoom lang, join ka lang. After nung mag-join, okay na yon, pwede na. Diba? So at least sabi ko nga, let's all professionalize this kind of platform. No? So hindi ko na muna to gagamitin itong ganitong format kasi mamaya tuturo ko sa inyo kung hindi kayo familiar kung paano to gamitin or paano to i-activate. Pero kasi kapag if I'm going to use this, wala siyang animation tulad ng regular PowerPoint. Okay, ayan. So let's do the old style. Okay, the basic. Okay, Zoom etiquette. Okay, just so you know, para sa mga nag-start dito ng new normal, this was us when we were doing the business offline. Okay, ito yung mga ano natin, no, yung nakagisnan mo na kasi mga business presentation, it's all virtual. Pero back in the old normal, talagang binabiyahe namin yung mga location just to share the opportunity. So imaginein mo, no, this was last year, January 25, 2020, McDonald's St. Anthony in Taytay, Rizal. So pumupunta kami dyan, nearby mga locations. Aside from that, meron tayo dito McDonald's Vito Cruz sa Malate, Manila. So naisip din namin targetin yung mga estudyante within the area and also yung mga nagtatrabaho. And aside from this, McDonald's Quezon Ave, kasi marami dyan yung mga terminal, diba? At least yung mga nearby provinces sa Norte o kaya naman nearby na mga cities, barangay, pwede nating matarget. Kasi yung iba talaga, yun yung nakikita namin. Kapag nagsiset kami ng appointment, malayo po yung location, wala po bang mas malapit? O diba? Sabi nga, go where the fishes are para tayong mangingisda. Kung naghahanap tayo ng prospect, kailangan puntahan natin
yung mga isda, no? Para tayong namimingwit sa dagat. So hindi ka makakapingwit ng mga malalaki at magagandang isda kapag nasa pangpang lang tayo. So lagi ang mindset namin, kailangan lumabas ka ng bahay kasi wala doon yung mga client mo, wala doon yung mga prospects mo. Pag nasa bahay ka, tamad ka. O, diba? Kaya makikita mo talaga kami kung saan-saan. This is just parang once a week na mga ano namin, no, na mga activities aside pa dun sa mga kanya-kanyang lakad, kanya-kanyang presentation. Minsan may one-on-one, may mga group din, mga sub-teams, mga activities kumbaga. So for this to happen, syempre magagas kami. Pupunta kami dun sa location eh. Aside from dun, gagastosan pa namin yung mga meals ng ng mga invite. Syempre, McDonald's yan, wala pong libre. Okay, o sabihin natin, mura lang naman yun eh, mens. O, di ba? Pero bottom line, di ba, nandun yung effort, hindi yung tipong kailangan mong mag-base na maganda, kailangan mong mag-prepare, mag-makeup, bumiyahe, minsan pupunta ka pa lang, talagang mababad trip ka na dahil sa traffic, o, di ba? So, yan, and then continue spreading or sharing hope. So ito yon yung mga live na mga IBPs namin para at least may idea lang kayo kasi syempre most of you pumasok ng pandemic na, no. So hindi nyo na-experience yung mga ganitong mga live na mga presentation. So yan kung saan kami napupunta. Diyan namin dinidisplay yung mga sports car naman natin. And aside from the IBPs we also have we do conduct mentorings. So ang mga mentorings po namin before, yung mga malapit sa office. So suking-suki po kami sa Burger King, suking-suki sa McDonald's. Oh, yung mga makikita yung mentoring, ito kasi mga konti pa lang. Pero hindi ko kasi makita yung ibang mga pictures ng mga mentorings na medyo lumalaki na rin, lalo na sa McDonald's. Sa second floor noon, merong hindi aircon na part, doon talaga napupuno talaga namin, and nagrereklamo na yung mga crew kasi kinakain namin lahat or karamihan ng spaces. Tapos, syempre, yung iba hindi naman umu-order. Syempre, gusto lang naman nila pumunta doon for the mentoring. And wala kaming place for us to conduct this kinds of mentoring. Kasi, syempre, sa office, hindi naman pwede merong gumagamit. O merong may mga transactions doon. So, sa labas talaga option namin. So, imaginein mo, 'di ba? Para ka lang makinig sa mga mentorings, trainings, you really have to exert effort. So kindly type nga, I am grateful. Kung tingin mo, 'di ba, na sobrang thankful ka because of this kind of innovation right now na nagagawa natin to. Naalala ko pa pag nagte-training pa ako. No? Siyempre, hindi lang mentoring, training. Yung mga ganitong training sa office, pupunta ka talaga. Tapos, 1 oras, 1.5 oras, nakatayo ka. Yung mga nakikinig sa'yo, nakaupo. Ikaw nakatayo, naka-heels ka pa. So, alam mo yun, no? Hindi naman siya mahirap. Pero, ang iba lang talaga yung ginhawa, kumbaga, ng nagagawa dahil hindi mo kailangan bumiyahe, tumayo, di ba, ng pagkatagal-tagal. So, less effort, kumbaga. Okay, so, type I am grateful kung tingin mo sobrang grateful ka dahil natututo ka, dahil nasi-share mo yung negosyo, at dahil kumikita ka nang nasa bahay ka lang. O, diba? O, yan. So, thank you so much sa ating mga participants na nagko-comment. O, yan. Pasensyahan nyo na yung mga itsura din namin dyan. Ganyan talaga. Ganyan talaga pag yan yung mga time na nagsisimula pa lang din. Nagbi-build ka ng grupo mo, no? And take note po, no? Nung time, the old normal, ang diamond pa lang sa IM Worldwide ay 4 before mag-pandemic. Sobrang hirap mag-hit ng mga rank ups kasi talagang hard work eh. And at the same time, ang hirap na mag-build din ng international kasi syempre may oras ka para sa mentoring. Ang ginagawa mo dito sa Pilipinas, magmi-meet ka ng mga client mo, magtotalk ka. Sa umaga, sa gabi, magkikita-kita sa office. Minsan may mentoring pa o may training. Tapos may ma'am pa. O, di ba? Talagang madaling araw ka and after ng mga ma'am paminsan, meron pang konting chikahan. So,
Tapos kung i-consider mo yung mga nasa ibang bansa, iba yung time zone, minsan hindi talaga kayo mag-meet. Kaya ang hirap na mag-build ng sabay. Pero yun yung nagagawa natin ngayon because of the Zoom meeting. So, do you think na kailangan nating ayusin or i-professionalize yung pag-Zoom mentoring natin or Zoom meeting natin? Kasi imaginein mo, no, ito na yung ginagamit nating tool. Ito yung bagay na araw-araw mong ginagamit tapos ayaw mo siyang ayusin. Ayaw mong galingan, kumbaga. 'Di ba? Pag nagte-training ka, ginagalingan mo, binibigay mo yung best mo. Same with the tool that we use. We have to maximize at saka syempre ibigay din natin yung todo din natin on how we present the business. Okay, naalala ko lang syempre back in the old normal pati yung mga events, nagbabayad po tayo para sa chairs, nagbabayad tayo sa tables, sa mga LED, sa stage. Grabe, no, pati yung pag-angat ng host, no, may bayad po yan, yung mga platform na yan, venue. At pag nag-exceed kami sa time limit, meron pang extra. Napakaraming pagod, effort, hindi lang yung bayad the day itself, yung para maging smooth at maging maayos yung flow ng program, iisipin mo lahat, andito na ba yung guest? O di ba sila press, okay na ba yung parking nila? Wait lang. Andito na. O di ba? So medyo stressful talaga ngayon, di mo naisipin yung parking lot ng mga guest mo, o di ba? O ng mga mentors. Okay, papasok lang sa Zoom. Kaya ito yung sinasabi ko na we make it a point na yung mga live na mga na mga trainings, events maganda. So let's make that same mindset on our business, on our Zoom platform or yung online platform na ginagamit natin. So ito yung mga ituturo ko din sa inyo. Sabi ko nga para dito sa mga bago, no. So setting up your Zoom account, importante to. Syempre lahat tayo dapat merong Zoom account and even yung mga bago. So madali lang naman to. Download mo lang naman yung Zoom, no? You just have to search Zoom Cloud Meeting. Okay, sa iyong laptop or even on your App Store or your Play Store para magkaroon ka ng account. And then, of course, create. Madali lang naman. You just have to sign up. Okay, sign up. Libre lang po yan. Okay, and then set Zoom settings. So dito, syempre, ito hindi mo lang siya ginagamit para maka-umattend ka ng mga mentorings nyo. But also, gagamitin mo, you have to create your Zoom kasi in the future, alam mo sa sarili mo na magbibuild ka ng organization mo. Hindi pwedeng nakikizoom ka lang sa mentor mo, kailangan ikaw din may sarili kang Zoom account para sa mga sarili mong activities, sa mga sarili mong mentoring, sarili mong presentations. Okay, so invest ka, 'di ba sabi ko sa iyo kanina, ang dami naming investment, magzo-Zoom ka pa or rather magbabayad ka sa McDonald's, mag-gas, 'di ba? So iba-ibang expenses pag pupunta ka, magbabayad ka sa Burger King para syempre paggamitin ka ng place nila. Ngayon Zoom lang naman ang babayaran mo and once a month lang 'to. 'Di ba? Na fee na kailangan mong bayaran. So gamit ka eventually, i-upgrade mo siya ng paid kahit yung 100 participants lang para sa mga sarili mong transactions or presentations. Okay, so nandito yung mga natin, settings, diba? If you're going to log in, makikita mo yung profile mo dito and then on the left side, it's the settings. So if you're using a mobile device, navigate mo lang yan, no? Madali lang naman to. So activate mo lang yung meeting passcode kasi when it comes to security, si Zoom naghahanap ng at least one security. So it's either meeting, may passcode yan o kaya gusto mo i-active. Walang passcode pero may waiting room. Pwede may passcode na may waiting room pa. Okay, ayan. Then use always yung PMI mo or personal meeting ID. So once nag-sign up ka, may i-assign agad si Zoom sa'yo. And then, ito, do you want to require passcode? Okay, ayan. So ito, just to share lang, no? Ito, annotation. Annotation is yung pwede ka magsulat, no? Katulad nito, no? Pwede ako magsulat dito sa screen kung gusto ko. Okay, left dito. This is the right. Kung nagbibilog-bilog ako. Pero if you're going to like gusto mo maganda yung mo, yung pagsusulat mo, I suggest pwede kang gumamit ng iPad, another device para mas mabilis ka kasing magsusulat kapag ganun. Ayan. So, i-activate mo lang din or okay, dito.
Clear all drawings. Okay, ayan. So, ang kailangan mo dito, only the user who is sharing can annotate. Kasi may mga experiences ako, naka-share screen ako, tapos may mga nagsusulat. Merong mga grade 1, grade 2 na gustong gawing papel yung Zoom account, yung screen ko, no? So at least para ma-avoid lang yung distractions. Ayan, another one is the whiteboard. So ano yan, para activated lang yan. Yung whiteboard naman, doon ka makikita mo yan sa new share, and then ito. Ayan, para at least naka-whiteboard na siya kung gusto mas maganda. Pwede ka rin maglagay dito ng mga text. This is you. O, diba? Ang ganda ng sulat ko, no? Ayan. So, pwede mong gamitin din yan. Okay. Wala, balik. Okay, ayan. Ito naman tayo. Okay. Aside from that, remote control, mamaya pakita ko naman sa inyo yung mga yan. So at least dito, activate nyo lang. Pero napaka-importante is to activate the co-host. Ito yung minsan na hindi rin alam na mga bago na pwede palang mag-activate ng mga and it needs to be activated pala, no? Kailangan paid yung account mo para ma-activate mo to. I think, alam ko, kailangan, no? So for co-host, ito yung pwede kang magpasa ng mga responsibility para makapag-spotlight, para mag-mute ng mga participants, and everything na nakikita mo na pwedeng gawin ng host. No? There are just limitations, but almost all pwede nilang gamitin. Yan, if you want to set meeting polls, ito yung pwede kang maglagay ng, kunwari, gusto mo magtanong, anong gustong araw ninyo ng training or mentoring natin? O sagot ka lang sa poll. Gamitin mo lang din yan. Okay, ayan. So, yung sa screen sharing din, hanggat maaari, itong settings na to, this is the parang settings na isa-set mo para sa lahat ng mga Zoom mentorings or Zoom meetings mo. But you can also change the settings temporarily kapag nasa Zoom meeting ka na. So, sino ang pwede mag-share? Host only. Yun yung gawin mo, no? Kasi minsan may mga encounter din ako before nasa IBP, nagsasalita pa lang yung host, biglang may participant na nag-share, no? Ang sinishare screen niya yung picture niya. Di ba mga invites? Yung mga invites na curious lang din paano i-navigate yung Zoom meeting since first time lang din nila. So, to avoid that distraction, so ano mo na lang siya, i-limit mo yung mga settings na yan. And, ayan. So, if hindi mo makita yung co-host, you just have to type Command F or Control F. If you're going to use yung mga Mac na laptop, Control F na lang. Rather Command F. Sorry, for find. Control F kapag doon sa ibang type of laptops. Okay, aside from that, set up Zoom settings. Ayan yung kanina pala, sorry, no. If you're going to start or you're going to create dito pala yung another way of setting up your Zoom settings. So, doon sa Zoom na application, you just have to click the arrow down dun sa new meeting and use your PMI or personal meeting ID. And if you're not going to check this, ang lalabas niyan is random. So baka yung sinend mo na PMI hindi sila makapasok kasi yung na-open mo na Zoom account is random na meeting ID na ibibigay lang sa'yo ni Zoom. So ito, PMI settings. Okay, dito mo rin makikita ano ba yung passcode. Ayan, so kung pwede mo rin i-edit actually yung personal meeting ID mo pero I've tried a lot of combination yung mga magaganda, usually taken na. Okay, ayan. So aside from that, allow participants to join anytime. Ito, under to sa advanced option. There's a reason bakit ina-allow ko yung mga participants to join anytime is for the key host. Para to sa mga tao na papahiramin ko ng Zoom. So instead of giving them your passcode or kaya naman yung user, your email and then yung password mo, allow mo na lang yung participants to join anytime and then to claim the host. Mamaya tuturo ko kung paano. And mute participants upon entry. So yun yung minsan nakaka-distract din talaga pag biglang pumapasok in the middle of the presentation, yung maingay. So make sure lang na naka-check yung mga yan. And then create Zoom meeting. Paano? So you have two options, is either new meeting or instant yan. Meron ka na agad Zoom na na-create. But you can also schedule.
Okay, para to sa mga example, may mga leaders ka nanghihiram ng Zoom meeting mo and it's a scheduled event. O, di pwede mo gawin schedule. Example, intensive training. Kailan ba yan? Anong oras? Okay, generate automatically. O, lagay ka ng passcode. If this is alphanumeric, so kung gusto mo rin ng text or letters with numbers, walang problema. So set mo lang yan and then save mo. Okay. So, once na na-create mo na yung scheduled meeting, meron naman yun na automatic magbibigay ng link. So, pwede mo na i-advance ibigay yung yung link ng meeting ID para on the day, yun na yung papasukan nila. Aware na sila kumbaga. Hindi on the day itself saka mo isi-spread yung link para malaman ng mga ng mga participants mo. So for them to join the Zoom meeting, click the link or from the messenger or the FB post. So usually naman, 'di ba, binibigay naman na 'yan. Given na 'yan, click mo lang yung link tapos automatic redirect na 'yan sa Zoom meeting unless you're using an Apple gadget. Minsan you have to copy the link and then paste it on a browser para mag-launch pa yung meeting. So nandun naman actually yung instructions, no? Or you can do it manually. You can click the join and then dito if na-use mo na yung mga or dati ka nang nagjo-join talaga dun sa meeting na yon, check mo na lang baka naka-save na dun sa mga previous mo. But if not, you just have to enter. Diba? So, ang meeting ID naman sinesend din, but if wala, makikita mo yun automatic nandito. Yan, within the link din. Tapos yung passcode or password, you just have to know that para i-click mo lang yung passcode and then so you can join. Okay. Minsan kasi may mga nagsasabi, Mens, hindi po ako makapasok. Mens, hindi po makapasok yung invite ko. So, they can do it yung may link or they can do it manually. Yan. Turuan mo lang din sila. Tip. Okay? When it comes to host key, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So when it comes to your settings, punta ka lang sa profile and then banda scroll down ka lang sa baba. Nandito yung personal meeting ID mo and then the host key. Ay, ano ba yan? Okay, the host key. Makikita mo dito is a 6-digit code. No? You can edit it para personalize sa'yo. Tapos yun yung kailangan mo ibigay sa mga leaders mo na gustong mag-claim ng host o kaya naman sa mga pinahiram mo ng iyong Zoom account. So example, nag-create ka ng intensive training o kaya naman may pinahiram ka. Di ba binigay mo na yung link kanina for specific event. So let's say dumating na yung event na yon, Meds, hingiin ko po yung host. Hindi mo na kailangan mag-login. Bigay mo lang yung host key. And then, pasok sila dun sa link na binigay mo. 'Di ba? Allow participants to join anytime. So hindi mo kailangan i-open yung link at ipasa yung host sa kanila. Kahit wala ka, they can join the meeting and then ito yung makikita mo, no? They can claim host. Okay? Makikita 'yan pag kinlik yung participants. Okay? And then i-enter mo lang yung host key na binigay ng mentor mo. So, they can claim the host. So, ganun na kasimple. O, diba? And then, connect your audio. So, automatic yan. Or, ito yung mga laging nagpa-prompt, no? And minsan dito tayo nagkakaroon ng concern, lalo na sa mga bago. Hindi nila kinoconnect yung audio nila. So, ito yung nagpa-prompt pag laptop, join with computer audio. Pag mga gadget naman like the, cell phones or iPad, call over internet. So, make sure to inform them, join with computer audio or call over internet. Or minsan may Wi-Fi or cellular data pag cellphone. So, iba-iba yung nagpa-prompt. So, instruct them. Kasi, dami kong nakikita minsan no? Nag-i-invite sila ng prospect para makinig ng presentation. Pero ending, hindi naman nako-connect yung audio. Hindi nila naririnig yung pinag-uusapan sa Zoom meeting dahil hindi connected ang audio nila. And then, send invitation link. No, hanggat maaari. Kunwari, just to remind your team, no, oy, meron tayong mentoring, oy, meron tayong presentation, o isend mo na agad 30 minutes behind the schedule or before the schedule.
So, para lang mag-send ka ng invitation na link, pwede mo kang mag-open ng, it's either yung kanina, mag-send ka lang ng invitation doon, or pagka nasa loob ka na ng Zoom meeting, click mo lang yung invite doon sa participants and then copy invite link or copy invitation. Yung invitation, yun yung pagkahaba-haba, yung meron pang Beijing Shine or may mga ganon, yung mga ang dami pang haba-haba na minsan nakaka-confuse. Pero yung invite link, yan lang ata yung yung shorter version. Okay? And then click also yung noise reduction. Mamaya pakita ko sa inyo no, and virtual background. Ito yon. So you can edit. Click mo lang yung up or arrow up doon sa microphone, either naka-mute or unmute yan, but just click the arrow up and then click the audio settings. Tapos makikita mo dito no yung background noise. So it's either auto, low, merong option dyan, faint background noises, o lalo na para sa may mga aso, di ba, may kuliglig sa paligid. Or even yung mga typing. So at least may minimize yan. And kasi another distraction yan. Sabi ko nga maliliit na bagay, pwede nating pagbigyan, pero if we can, di ba, if we can professionalize it, if we can present it well na wala ng additional na mga distractions, bakit hindi? Okay, ayan. Kaya gamitin natin to, no? And then, if you're using 2 devices, hanggat maaari, wag mo na i-connect yung dalawang devices mo ng audio. Kasi minsan nakaka-distract. Lalo na pag speaker ka, tas 2 devices ang gamit mo, mag-feedback yan. Kaya yung isa, leave mo yung computer audio. Any device na hindi mo naman kailangan yung audio, leave mo na yon. Okay, ayan. So, aside from that, eto, just so you know, meron din siyang pwede, example, bigla kang tinawag, bigla kang magsasalita. Tapos, asan na yung unmute, di ba? Hinahanap mo pa. Pwede mong gamitin yung space key. Ito, andito po yan. Press and hold space key to temporarily unmute. So, ito, ay, ano ba yan? Kasi nasa presentation ako, hindi ko siya magawa. Pag ginlik ko yung space bar, nagne-next. Pero you can do that. Example, naka-unmute ka. Ay, let's say naka-mute ka. Tapos, kailangan mo magsalita for a while. Parang yung mga nasa Senate, yung nasa mga conference, if they're going to speak, i-press lang nila, tapos pwede silang magsalita. Tapos pag nilive nila, okay na. Ganon. So, merong switch on and off. Meron din naman yung magpe-press ka lang para ma-activate yung mic mo. So, same goes with this. Just lang, kung meron ka lang biglaang salita, tapos hindi mo ano ka pa. Space bar na lang. And of course, this is applicable for users ng mga desktop or laptops. Okay, and of course, yung background. Set ka ng background mo, lalo na kung ang gulo-gulo ng ng likod mo. May mga, kunwari nasa tindahan ka, o kaya naman nasa kung saang area ka man na ang gulo-gulo ng background mo, ang pangit naman, di ba? Na makita yan ng mga prospects natin. So, pwede ka naman install ng virtual background. And kung let's say, bigla-bigla, kailangan mo palang mag-present, tapos hindi ka nakapag-makeup. Syempre, as women, diba? Isa sa mga rin natin yun, isa sa mga dapat nating ginagawa is to present ourselves well. Diba? Hindi naman kailangan magbago yung itsura natin, no? Pampa-enhance lang ba, diba? And we can use eyebrows, diba? Kilay is life, you know that, no? Sa mga lalaki, gusto mo talaga, diba? And lip color. Para pwede mo rin i-adjust yung opacity niya para darker ba yan or lighter lang, for enough lang, for pa-sweet lang, di ba? So pwede mong gawin din yan. And setting up your Zoom account, no? Camera level and proper lighting. So importante din po ito. Bakit? Syempre naman magsasalita ka o i-share mo yung negosyo mo tapos 'di ba ang dilim-dilim. Syempre napaka-importante na proper lighting kaya invest tayo for ring light mentors. Ring light is life. Ring light. Baka kasi magmukha kang whistleblower. Ang ilaw mo nasa likod instead of nasa harap kasi 'di ba? Syempre may mga tayo minsan yung mga desk natin, ang harap niyan wall na. So walang ilaw na tumatama sa mukha natin, kundi ang ilaw nasa taas lang. It's important that the light comes from from the front.
Kasi yun yung iilawan yung face natin eh. So kung nasa likod naman yung ilaw, magmumukha ka talagang whistleblower niyan. Ano bang mga hinaano mo, kino-confess mo? Sino bang ang sinisiwalat mo? Okay, imagine mo, ito nga, aso nga, alam na kailangan well-lighted ang face. So, dapat ganyan. Maliwanag, malinis, maayos. Aside from that, silent place or room to avoid unnecessary noises. So, hanggat maaari, meron kang room for our Zoom meetings, mas maganda, lalo na kung ikaw yung speaker. If not naman, you can settle with the earphone, diba? Kung makikinig ka lang. Pero syempre, hindi naman lagi makikinig ka lang. Kailangan mo pa rin magsalita, mag-share, mag-present. So, prepare ka rin ng kwarto mo para dyan. And use headphones or headset. And then wear proper attire. Syempre, we're presenting our business here. Gusto natin, mukhang professional din tayo. Syempre, makikita natin yan through our attire. Diba? So, kahit ano na yung pambaba mo, diba? Ngayon naman, old ang new normal. Diba? Naka-coat sa taas, naka-forma sa taas, pero hindi mo alam kung ano yung nasa baba. Naka-pajama ba yan? Naka-shorts? Diba? Hindi natin kailangan malaman kasi nga dito lang naman ang kailangan. So, ito lang naman. Mag-i-invest ka lang for a coat. Bakit hindi? Okay? Makeup. Okay, ano pa? Play video to watch while waiting. So, syempre, minsan inaantay natin mapuno yung natin, di ba? Yung Zoom meeting natin. So, to keep them entertained, lalo na sa mga IBPs din natin, mag-play ka barley testimony, mag-play ka ng mga prosperity, yung mga kumita, at dagdag curiosity ba before the start of the presentation. So, ayan. Kailangan may mga may mga videos na downloaded ka. Kung wala naman, you can play YouTube videos of IM Worldwide. Search mo lang yan. Lahat naman ng mga videos natin na for presentations nandiyan naman. And of course, share screen. Make sure to click share audio. Ito po yun, no? Share sound. Kasi I want to kasi iba yung output ng audio niya kapag hindi ka nag-click ng share sound. Pakita ko na lang sa inyo, no? So, ito yung example. This is the sample ng wala siyang nakaklik na share sound. Magpi-play ako ng video. I am Maritoni Fernandez, and we are in the middle of a barley field here in Swan Hill, Australia. Ay, ano ba yan? Na-stop share ko. So, yun yung audio kapag tama ba? Hindi ko na-click, diba? Ulitin ko Ito yung walang share sound. Okay. I am Maritoni Fernandez, and we are in the middle of a barley field here in Swan Hill, Australia. Ito yung may share sound. We think we have the best because of our clean irrigation water. Water comes from the Murray River, which is a freshwater river. All their drinking water comes from the Murray River too. So it's full of nutrients. Climate is perfect for growing winter cereals. Clean, green, certified organic. Yeah, we're certified. Ito yung may share sound. Certifications for organic. IM Worldwide gets its barley grass powders from Herbal. Ano mas magandang audio? Yung may share sound o yung walang share sound? Kasi kapag walang share sound, kinukuha lang ni Zoom kung ano yung lumalabas na audio sa laptop mo. Yun yung feed doon sa participants mo. Unlike pag share sound, yung quality mismo ng video niya, yun yung feed niya sa mga participants mo. Diba? Kindly comment. Or may difference ba? Alam mo, siguro, kung wala ka makitang difference, is because siguro gumagamit tayo medyo advanced na laptop, no? But if you're using an old one, o kaya naman wala siyang speakers, no, doon mo talaga doon mo makikita yung difference ng quality niya. Diba? Nakakita nyo naman. Mas clear, diba? Mas maganda pakinggan. Sabog yung sabog yung walang share sound. So,
take note of those mentors, no? Kasi sabi ko nga, magpe-play ka na lang din ng video, i-share mo yung opportunity. Gusto mo ba na sumasakit yung tenga ng invite mo dahil sa video na piniplay mo, o marinig niya ng maganda, ng maayos at clear yung message na gusto mong ipakita sa kanya, no? Mentors, no? Maliit na bagay, but it does have an impact. Okay. Lalo na yung mga irritable sa ganyan. Ano ba yan? Ang pangit-pangit ng audio. Diba? Ito pa, mentors, I want to share this with you then. Before mo i-click yung share sound, make sure na ang volume ng iyong laptop or what you're using or the device is naka-maximum. Ito, bigyan ko rin kayo ng isa pang example. Ito yung audio kapag ang volume ko ay nakatodo, naka-max ito. Which sources them from us at Nutrigreen, so you're guaranteed the best barley grass powders in the world. I am true. Ito naman yung hihinaan ko muna yung audio ko, ha. Okay. Ito yung naka 25% lang yung audio ko. And then I'm going to share screen with the share sound. We are now the sole distributor in the Philippines for Nutrigreen barley. O, diba, of a barley field here in Swan Hill, Australia. Lakas ng audio na ibabato mo before ka mag-start ng share. Well, we think we have the best barley in the world because ayan. O, itodo ko ulit muna yung audio ko, yung speakers ko, bago ko i-share sound. of our clean irrigation water. Water comes from the Murray River, which is a freshwater river. All our drinking water comes from the Murray River too. So it's full of nutrients. Oh, naka-ano ako doon, naka-mute ako doon, kaya wag niyo isipin na dahil ano ha. Dahil Climate is perfect for growing winter cereals. Dahil naka-on ang microphone ko. So, ayan. Okay. Okay. Click participants panel and chat panel. Enable waiting room if necessary. So, andito mo makikita yan, di ba? Click mo lang yung participants and chat para at least makita mo yung number of participants mo and then yung mga chat ng mga nagjo-join sa Zoom meeting mo. So, yan, enable waiting room. Makikita mo yan dito sa participants. Kung gusto mo lang ng added lang na may mga taong ayaw kang papasukin, baka may pumasok o kaya naman limited kasi yung ano mo, Zoom account mo and you have to select yung papasok sa Zoom meeting mo. And then select mute upon entry. Yan, importante yan. No? May co-host as needed. Importante na mag-set ka ng mga co-host, yung mga taong tutulong din sa'yo para mag-navigate o kaya mag-spotlight, yun nga, yung mga things to do mo. Okay, and record the meeting if needed. Pero I suggest, 'di ba, hangga't maaari record mo din lahat, hangga't maaari kasi 'di ba, pwede mong i-upload din 'yan. So, two options for you to record. Record on this computer, makukuha mo or masisave siya din sa device na gamit mo, or record to the cloud. Ibig sabihin 'yan, ito doon sa settings, pwede mong i-edit kung saan siya mapupunta. Anong part ng folder mo masisave yung mga Zoom meetings mo. So, dito din, yung record to the cloud, makikita mo naman siya sa Zoom portal or sa Zoom account mo. Pagdating mo dito sa left side, yung recordings dyan. Lahat ng mga recordings na using cloud, dito magre-reflect. So, there are different files, usually 3 files. Isang audio, isang chat, at isang video with audio. So, pwede mong pwede mong gamitin. Aside from that, live stream. So, ito yung ginamit ko. So, usually, I use this every mentoring, every IBP para hindi na ako yung tipong magsisave tapos i-upload ko pa kasi sometimes nalilimutan ko talaga. So, naka-live na automatic para may babalikan yung mga leaders, no? Doon sa mga trainings, sa mga IBPs kung gusto nilang gamitin yon. So, yan. E-edit mo lang, title, description, saan mo ba gustong i-share? Sa timeline mo, you have 3 options. Timeline, sa page mo, or sa groups na ikaw ay allowed, no? And then public. Go live mo lang, tapos ready to go ka na. Okay, syempre, pag nag-start na yung program din natin, so that what I mentioned earlier, yung setting up. Kung ngayon naman, sa program flow naman tayo. Usually, di ba, program,
na ginagawa natin is presentation, mentoring. So, always open the meeting with a prayer. And then quick, lively introduction. Napaka-importante rin ng host. Tandaan natin, no? Host na sineset sa mga meetings natin kasi ikaw magsiset ng mood. Ang hirap naman na ikaw yung host tapos, hello, amazing morning. Diba? Yung napakababa ng energy. Napaka-importante yan yung hindi mo kasi pwede sabihin na, I mean, kasi mahiyain ako eh. Kahit naman mahiyain eh. Kaya naman magtaas ng energy, no? Kailangan lang practice lang din. Goal is to break the ice. Always smile. Be jolly. O, diba? Yung house rules natin, always mute. Pero hanggat maaari, diba? Set mo na hindi na sila nakakapag-unmute yung mga participants. Kaya isa-set mo na yung co-host para yung mga co-host lang, yan yung mga speakers na pwedeng mag-unmute and mute anytime. Pag mga participants, hindi naman kailangan ng kanilang presence or presensya, i-ano mo na lang, not allow mo na lang yung mga mag-unmute. And then ask questions. No, sa simula, o di ba? Hello, amazing morning. Ano po bang sabi ng mga nag-invite sa inyo dito? Bakit po kayo naka-attend ng Zoom presentation natin? Sino po ang first time? O di ba? Kindly type yung mga ganyan, interactive dapat kasi Zoom na nga lang tayo eh. Hangga't maaari, you keep them involved, you keep them parang ano din, yun, involved. Okay, comment on chat box and recognize their names if you can, diba? And then tee up, keep it short and simple. Kung sino man ang i-tee up natin, wag na yung pagkahaba-haba, yung tipong lahat na lang ata ng achievements na sinabi mo na, no, na wala na siyang i-share. Hangga't maaari, brief, short, and simple lang. And then choose the right words. Hype the participants through the tone of voice and spotlight camera of presenter after the tee-up. Ito, isa to sa mga importante na nakikita ko rin hindi masyadong nagagamit pag mga bago, no? Yung pagsa-spotlight. Mamaya, pakitaan ko kayo ng sample, no? And then, for the presentation flow, prepare your PowerPoint on another device as much as possible. Lalo na if you're using iPad, if you're using cellphone. Kasi kapag ikaw ay naka-iPad at cellphone at nag-share screen ka, usually, ang nangyayari yan, nag-o-off yung camera mo. So kapag ikaw ay nagpe-present, wala po kaming nakikitang itsura mo. Sayang naman yung ganda mo. Diba? So if you're going to share, if you're going to use those kinds of devices, tapos mag-share screen ka, gamit ka pa ng isa pang device. So example, cellphone ka mag-share screen, gamit ka pa ng isa pang cellphone for the purpose of your video. Para kita ka namin habang nag-share screen ka doon sa isa. Kasi na-encounter ko before pag may mga leader na ganyan ang nangyayari. Hindi rin kasi din nila as a speaker at nag-share screen ka, hindi mo rin nakikita yung participants mo. Hindi mo alam, baka nag-leave na yan. Hindi mo alam, baka wala ka ng kausap. Pag stop mo na share screen, ay, ako na lang pala mag-isa dito, tumotodo pa ako. Diba? And hindi mo rin makita yung reaction nila. Hindi mo alam kung nakikinig ba. So, iba kasi, diba? Online na nga lang tayo eh. Hindi mo pa makita kung sino yung kausap mo, no? And vice versa, even those who are listening. Okay. And then avoid asking, naririnig po ba ako? Minsan, mens, naririnig ba ako? Mentors, pag naka-unmute ka, maririnig ka. At kung in case man ay hindi ka naririnig, may mag-i-inform naman sa'yo. Mens, wala pong audio. Mens, hindi ka po namin marinig. Ganun. No? Para ka kasing ganito yan eh. Parang nanonood ka ng variety show. May hawak siyang mic. Salita na siya, may hawak siyang mic. Let's welcome our guest. Ganito. Tapos pag hawak sa mic, naririnig ba ako? Hello, hello. Can you hear me, guys? Di ba nakakainis yun? Okay, so tuloy mo lang yan. Kung hindi ka man marinig, may problema, may magsasabi sa'yo. Okay, and then start the presentation. Always smile, be energetic, dress up, use the right words, laser focus, avoid too much stories and detailed explanation. Lalo na sa mga presentation, no? I know gustong-gusto natin i-share yung business natin on a detailed manner, lahat ng ways of earning at maaari gusto mo ibato sa kanya, no? Kasi isang beses ka lang makakausap eh. Pero hindi po talaga nagre-register lahat yan, lalo na sa mga first-timers. Hindi nga nila naiintindihan yung marketing plan. Tanungin mo yung sarili mo nung time na na-invite ka at napresentan ka ng negosyo. Diba? Naalala mo ba?
Di ba hindi din? So same din yan sa kanila. May mga tumatawa, no? Minsan yata habit talaga yung naririnig po ba ako? Okay, ayan. So, kung meron binigay sa'yo na time frame, make it a point na i-compress mo talaga. And hanggat maaari, huwag masyadong mahaba pag presentation. Lalo na yung mga ganitong online, they have, or it's easy for them to leave. Pag nabobore sila, it's easy for them to leave kapag ang haba. Diba? Dumudugo na yung tenga ko. Hindi ko naman naiintindihan yung sinasabi niya. Diba? Kaya minsan may mga ganun eh. Parang hindi natatapos yung presentation. Sometimes siguro, busy nga naman siguro yung tao o kaya may emergency, no? Pero may mga taong ganun eh, as easy as leave. Pwedeng-pwede. Nasayang sana na kung tapusin nila, 'di ba? Syempre climax nandiyan sa dulo, no? May mga sharers pa tayo. Hindi niya narinig kasi sa umpisa pa lang, 'di ba? Bagot na siya tapos dugun-dugo na yung tenga niya sa mga numbers. 'Di ba? Meron na ako one-on-one presentation na lang, nakikita ko sa itsura niya, hindi niya talaga mag-gets. Infinity, check match, tapos just for you pa, ay grabe, ang daming numbers. Okay, follow the slides based on your flow. Kaya may mga minsan na-invite ako sa sharing. Means kinakabahan ako. Kaya sabi ko, lagi ka mag-prepare ng presentation ng PowerPoint para may guide ka. Para hindi ka mawawala. Minsan kasi, 'di ba, sa sobrang din natin, minsan may mga high eye din, 'di ba? Ang dami-dami ng kinukuwento. Mag-focus ka lang sa slide mo. Kaya tayo may slide para may pattern, no? Kapag ka na, comfortable ka na, you can do it without even. Pwede din, di ba? After presentation, heads up in intro for sharer. Okay? So in case pwede mo rin ibalik sa host o kaya naman ikaw na mag-tee up dun sa sharer depending on the program flow, di ba? So ito, napaka-importante ng spotlight for everyone na kung sino nag-share. Ito yung example na sinasabi ko sa inyo na 2 devices ang gamit niya. Kasi itong mentor natin na si Jan, gamit niya yung laptop niya, but every time she's using the audio, may mga extra noises. Tapos minsan humihina talaga yung boses niya, lumalakas na hindi mo maintindihan. Kaya sabi ko, Mens, ganito gawin mo. Gamitin mo lang yung laptop mo for the video and then gamit ka ng isa pang device for the audio. So, ang ginoy niya dito ay etong walang video, this is her phone for her voice. Yun yung gagamitin niya. So, etong laptop niya, hindi nakakonect ang audio niya. Ito yung connected ang audio. Kasi nga, if both devices are connected, ang audio nila magfi-feedback. Kasi yung nilalabas ng kinukuha yung audio, Mens, nakamute naman. Ganun pa din. Nakamute nga yung laptop niya, pero basta, that's how it works. Magfi-feedback at magfi-feedback yan. Kaya dapat may isang device na hindi connected ang audio. So, ganito, since ito ang gamit niya for her voice, ang Zoom kasi automatic ini-spotlight niya kung sino ang nagsasalita. May video or wala. So, laging naka-spotlight yung walang video sa kanya kasi doon nga siya naririnig. Yun yung voice na gamit niya. Kaya ang tendency, ganito ang mangyari. Hindi ko pala hindi ko na ayos. Ayan, pasensya na, no? Wait lang. Tanggalin ko, no? Para at least makita nyo. Oh my God. Kailangan ko mag-ano. Para at least makita nyo. Ayan. So, ganito yung nagiging niya, output niya. So, ganyan. Ganyan yung nagiging output niya. Pag may mga nanonood, ang nakikita lang, pangalan lang niya. Ang pangit naman nun. Para example lang, di ba nagsasalita ako sa inyo, tapos hindi niyo ako nakikita, hindi niyo ako naririnig niyo lang ako. Para ka nanonood ng parang nanonood ka ng movie. 'Di ba? Yung nagsasalita hindi mo nakikita, parang nanonood ka ng variety show, sample ng Itbulaga. Tapos yung nagsasalita hindi naman nakikita. 'Di ba? Ikaw nga pag naka-live ka tapos may narinig ka nagsasalita, 'di ba hinahanap mo sino nagsasalita? Asan na siya? O 'di ba? Ganun din. Kaya kailangan even ganito, no, be aware tayo.
Kasi minsan hindi pinapansin dahil ay naka-laptop naman, mas maraming namang nakikita mga participants. Pero para sa mga naka-device na cellphone, yan yung nakikita nila. Medyo ang pangit tingnan. So sabi ko nga, kailangan mas maging professional tayo. Mas maganda na presentation. Okay, prepare your PowerPoint. Okay, yung mga sharer din, make sure that the speaker is already a co-host para ganyan din. May mga na-encounter ako, lalo na ganyan. Mens, hindi ako makapag-unmute. Mens, hindi ako nakapag-unmute. Di ba? Hinahanap na yung speaker. Mens, asan ka na? Mens, pasensya na hindi ako makapag-unmute. Yun yung lagi kong naririnig. Parang nakakainis minsan. Ano ba? Ikaw, host nyo kasi. Para makapag-unmute siya. Di ba? Okay. Tapos, yan, prepare share screen. Avoid asking question, always yan. Lahat na nagsispeak. Okay. Pareho lang naman to. Okay. Ay, presentation flow rin pala to, no? So, for the sharer, ayan, co-host, share screen, avoid, pareho lang siya, no? And goal is to share your experience or success experience about IM Worldwide. No? Ito lang, minsan kasi may mga na-encounter ako na nag-share pero ang ginagawa na, nagte-training na. Tandaan mo, no, iba ang sharing, iba ang training. Minsan nagmo-motivational speaker na. You just have to inspire them kung ano yung nangyari sa'yo. No? Yung mga training naman, you can invite them for that another time. No? Focus on why they need to join ASAP. Doon ka mag-focus kung bakit nga ba nila kailangan gawin si IM, bakit kailangan nila mag-join. Okay, ayan. So, time frame again. Avoid training, like sharing. Let them feel that it is happy and they will enjoy doing IM Worldwide. Okay, back for host. Ito naman, closing. Close the meeting with excitement. Take the presenter and sharer. Okay, not too lengthy. Diba? Minsan kasi, actually, yung mga host na na-encounter ko minsan kapag balik sa kanila after ng sharer, after ng mga trainers, pagbalik sa kanila, sinishare din nila yung mga natututunan nila. Minsan, inuulit din nila yung sinasabi naman ng speaker. So, hindi mo naman na kailangan gawin yon kasi napakinggan din naman nila yon. No? Ang kailangan mo lang, di ba, parang meron, kung may gusto ka lang i-add on, pwede mong gawin yon pero wag yung masyadong mahaba. Okay, and then photo op. Para sa remembrance, no? And of course, para magamit mo 'yon sa pagpo-posting mo sa Facebook. Okay. And ask them to open their camera. Hangga't maaari, mentors, no? Sa simula pa lang, buksan mo na yung camera mo. Bakit? Syempre, at lalo na kung may invite ka, tapos IDP yan, makita nang nag-invite sa'yo or nang in-invite mo, ikaw mismo naka-off yung camera niya, mag-off din ang camera yan. So, syempre, hindi na nga ikaw nagpe-present, hindi na nga ikaw ang nahirapan, tapos hindi mo pa tinutulungan yung speaker. Diba? Kasi iba yung feeling na ang speaker, nakikita niya yung kausap niya. Nakikita niya yung mga participants niya kung paano mag-react. Ganun kasi ako pag nag-share ako. Ngayon maaari tinitingnan ko yung reaction nila. Ano ba, nagigets ba nila ako? O kaya naman, nakakaantok na ba yung sinasabi ko? Diba? So, ano yan? At least dagdag ba sa energy ng speaker yung makita niya yung involvement mo kumbaga. After the video and the meeting, send it right away sa mga GC. So ito, additional lang na mga tips na pwede ko ibigay sa inyo. Yung kanina, yung slides as virtual background, makikita mo yun dito. Dito sa advance. No? Diba, if you're going to click share screen, ang usual na makikita mo dyan is the basic. But if you're going to click the advanced, dito mo yan. Then slides as virtual background, tapos i-choose mo lang kung anong file yung magagamit mo. So, yung kaninang background na sinasabi ko. Yung ganito. Ayan. Saka mo siya magagamit like this. Ayan. So, that's it, guys. And, okay. Ayan. Aside from, nag-start ulit. Ayun. Ayan. And at the same time, eto, check. Kapag ikaw ay nasa isang Zoom meeting, lalo na pag IBP,
check mo yung mga lower part dun sa participants kasi dito nagre-reflect yung mga hindi connected ang audio. Kung pag nakita mo na nandito yung prospect mo, i-PM mo agad, no? Turuan mo agad sila na join your audio, connect using diba, yung Wi-Fi or cellular data. So kung anong pwede mo matulong sa kanya para mapakinggan yung presentation. Kasi sayang pumasok na yung invite mo tapos hindi rin naman nakikinig. O, diba? And then, eto, you can also click this, no? 25 participants or 49 participants, lalo na kapag medyo bigger setting kayo. Tapos, ang tagal-tagal ng screenshot. Men, so wait lang hold on. Mag-design ka lang dyan kasi hindi mo alam kung anong page ka. Pero mas mapapadali yan pag mas marami yung participants in per slide. No? So, ayan, you can choose 25 participants or 49. And then, eto, you can also use breakout rooms. So if you're not yet familiar with this, pwede mo yan yung parang tipong nasa main hall ka tapos gusto mo sila i-break out into separate groups. Pwede mong gamitin yan. So you can assign automatically para si Zoom na bahala mag-distribute. Kailangan lang niya ilang breakout rooms ba. O if let's say here, meron tayong 15 participants, if dalawang breakout room, ang laman yan, 7. Diba? O you can set ng 14 breakout rooms para dagdadalawa. Pwede mong gamitin yan if you're going to practice ng presentation. Yan yung gamit namin. Okay, so sa main, main Zoom meeting muna. This is how you're going to present. Okay, ito presentation ng, paano presentation ng health products. So ito. Okay, now, enter the breakout room, mag-practice kayong dalawa. Palitan kayo. So, kung other activities pa na maisip mo na pwede mong gamitin yan, you can maximize it. But you have to activate it dun sa settings yung kaninang pinakita ko. And also, another thing that you can use on our Zoom meeting is the request remote control. Let's say, there are cases na yung mga nag-share, minsan lito sila, paano ko ba ina-navigate to? Paano ko i-open? Minsan kasi ginagawa nila, ino-open lang nila yung PowerPoint. Nakikita na po ba yung slides ko nang hindi pa nila sinishare screen? Akala nila basta naka-open yung PowerPoint nila, makikita na ng mga tao. So, if they're having hard time, pwede kang mag-click dito if you're a host or co-host to request remote control. Example, someone is sharing their screen, request mo lang remote control, pwede mong ma-navigate yun. Actually, pwede mong ma-open yung mga files niya. Ayan. So, makikita mo kung ano yung nangyayari sa screen niya. And another thing then, you can also parang pass yung remote control sa ibang tao. So, give mouse or keyboard control to another participant. Okay? So, may listahan naman yan kung sino yung mga participants na pwede mong pasahan. So, this is the example para lang makita mo. Ito, tinry ko to pinasa ko yung keyboard or yung mouse doon sa iPad ko. So ito yung magre-reflect for an example. So ito, ang magre-reflect niyan pag pinasa ko yung remote control, okay, tap here to control. Yan, wait lang Tap here to control Shirley May Sibulan screen remotely. So ang gagawin mo lang, itatap mo lang to, and then pag nag-click na ako sa screen ko, nagne-next na siya automatic. Okay? Sa laptop ko yung PowerPoint, ang nagko-control yung iPad ko dahil binigay ko yung remote control. Okay? What if meant? Nasobrahan ako sa pag-next. Pwede mo i-backspace. Okay? Backspace mo lang, iba-backspace lang yan. Click mo lang tong keyboard dito. Diba? So, pwede mo i-maximize din to. Paano? Let's say, merong presentation. Tapos sakto, yung speaker, nagloko yung yung laptop niya. Nagloko yung presentation niya. I-open mo yung presentation mo, tapos bigay mo sa kanya yung mouse para siya yung magne-next. Diba? So, natuloy yung presentation nyo nang siya yung nagko-control. Ang hirap kasi pag may ibang tao nagko-control Next month. Mabubugbog yung nakikinig ng next at nakakainis yun. Okay, ano pa? Additional tips before we end, Chat and participate. Tulungan mo yung taong nagpe-present.
Okay? Ayan. Okay, wait lang Medyo ako may mga nakita akong chat lang. So chat and participate every time na merong mga IDPs, 'di ba? Sabi ko nga pag may invite ka, makipag-cooperate ka para at least nakikita din niya ng mga ng mga invites mo, 'di ba? Parang dagdag ka ba sa sa excitement? Parang mga IDPs, 'di ba may mga chawariwap nga tayo. Para sa mga hindi naka-experience ng live, no, may mga yes. 'Di ba? May mga tagapalakpak pa kami kapag may mga nagpe-present. So dapat ganoon ka din kahit silent pero maingay ka sa chat. Keyboard warrior ka dapat. And of course, open your camera. Sabi ko nga, this is the sample kapag ang mga isa-screenshot mo, lahat nakabukas ang camera. Di ba ang ganda? Compared mo dito. Wala na nga profile picture. Hindi pa naka-open yung camera. Ang pangit tingnan. Diba? So, ano lang din yan, tulong mo sa mga speakers, sa mga sharers. Negosyo mo rin naman to, di ba? Sabi ko nga, hindi ka na nga magsasalita, hindi ka pa ba magpa-participate? And add spotlight, no? For eto, pwede mong gamitin to, you just have to click the participants and click more, then makikita mo to. This is only applicable para sa mga taong bukas ang camera. So, if you want to add them on the spotlight, i-request mo muna na i-open nila yung video nila. So, you can add the spotlight. Ito yung tsura niya, no? Para kung sino-sino yung nagsasalita. Kasi minsan one scenario or one parang part of the program, may dalawang host o kaya naman merong nire-recognize na isa. So, at least on one view, nandyan lahat ng mga possible na magsalita at ma-recognize. So, additional tip lang din yan para nakikita sila. And annotation, just what I mentioned earlier, para pwede kang magsulat-sulat habang nasa presentation ka. Kung meron kang gusto lang idagdag, gamitin mo yan. And write down notes. Sa mga trainings, mentorings, always take down notes para para meron kang baon, 'di ba? Next na mga trainings, kung hindi man sila free, di ikaw ang magpapasa niyan sa kanila. Always naman 'yun kaya uma-attend ka ng mga trainings ngayon, yung iba hindi naman maka-watch ng live, pwede nilang balikan to, but sometimes they don't have the time din para i-repeat yung video, 'di ba? At i-watch 'yon. So at least ikaw na magpasa nun sa kanya. Direct to the point na. And invest on laptops. Dati hindi ako mahilig sa laptop kasi nagagawa ko naman lahat sa cellphone nagagawa ko naman sa iPad pero buti na lang before the pandemic, before lockdown, nakabili tayo ng laptop, no? So dito ka mag-edit ng mga PowerPoint mo, dito ka mag-share screen, mas madali kasi ang buhay pag meron kang laptop. At maaari invest, no? So kung wala ka pang laptop ngayon, isa sa mga income na makukuha mo as soon as possible, itabi mo na yan for your gadgets. Tandaan mo invest on your business. Yun isa sa mga bagay na kailangan mong gawin. Kasi, syempre negosyo mo to, di ba? Ang mga negosyante naman, pag kumikita din yan, naghahanap ng ways yan to improve their business. Kung saan sila mas makakagaan sa buhay nila. Okay, so before I end, sabi dito, nothing will work unless you do. Sabi ko nga, di ba, kanina, it took us time, effort, money to do this business. Dahil nga, kailangan naming lumabas. Ngayon na it's all virtual, accessible, kahit nasa bahay lang, wala ring mangyayari. Hindi mo rin siya mamamaximize kung wala ka rin namang kausap. Kung hindi mo ginagawa yung negosyo, nothing will work unless you do. Workout natin to, trabahuhin natin, pagsipagan natin. Hindi ibig sabihin na hindi ka na mag-effort, no sweat sa paglabas, hindi ka mauulanan, hindi ka maaarawan, hindi ka babahain sa labas, magre-relax ka na lang din, no? So this is the time para mas mag-exert pa tayo ng effort. Kasi nga, nasa bahay na lang, yun na lang yung trabaho at effort na gagawin natin, di itodo na natin. Bakit? Pag tinodo mo naman to ngayon, hindi ka talo. Bakit? Lahat ng effort na i-invest mo ngayon eventually will have a harvest, no? Yung income just for you, yung incentives, yung rank ups, recognition, importante yung passive income. O, diba? And your goals na target mo dito sa negosyo natin. So, yun lang, mentors. Hopefully may natutunan kayo for today.
And as I said, tag mo lang yung mga leaders mo, lalo na yung mga bago. Isa to sa mga basic na kailangan nilang matutunan. How to navigate the Zoom application para ma-maximize natin lahat. So yun lang. Thank you so much, mentors, for staying. And kapit lang tayo, this ECQ. Sabi nga, earning cash while on quarantine. Let's take advantage of this and let's continue spreading hope. Again, thank you and good night.